Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Miyerkules, Marso 4, taong 2026. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Mr. Milo Jonel at Susan Aizon. Sa Wirecast, nandiyan pa rin si Hero. Sa ating live audio streaming, si Justin. And of course, ang ating executive producer for today, si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitter facilities ng Voice of America dito sa may tinang Tarlac. Ayan, at sana po kayo po yung nakikinig at sumusubaybay sa amin. Nasa mabuti kayong kalalagayan. And please follow. Reminder lang, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our Radyo Pilipinas YouTube channel. At para po sa araw na ito, patuloy po tayong tumututok sa mga kaganapan pa rin sa Middle East, sa gitnang silangan, sa patuloy na paglala ng sitwasyon doon at ng tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos. Kasama na ang iba pang bansa sa gitnang silangan. Matama po itong binabantayan ng international community, maging mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, mismo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon nagsagawa po ng press briefing, conference ang Pangulong Marcos Jr. kasama ang iba't ibang mga cabinet secretaries including ang ating Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. At marami pong mga napag-usapan doon. Pero isa na po sa mga pangunahing napag-usapan ay ang kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. How will the government repatriate them despite the challenges being faced right now? Kasi po hanggang sa mga oras na ito, meron pa rin mga restrictions sa airspace ng ilang mga bansa sa Middle East katulad ng Israel, ganyan sa Jordan meron, sa Iran meron, sa Qatar, sa Kuwait, marami po kasi patuloy pa rin po silang nakakatanggap ng mga airstrikes mula sa Iran. Alright? And more than 1,400 Filipinos na po, more than 1,400 na Filipinos na ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na ma-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers para po sa ating edisyong ito ng Global na Tayo. Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Ray, Karay, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Maraming salamat po, Secretary Kakdak, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Pero siguro unang katanungan ko lang po ngayong umagang ito, kamusta na po ang sitwasyon sa kasalukuyan in general kung mapag-uusapan po natin ang kalalagayan natin mga OFWs, particular sa gitnang silangan with lumalalang tensyon sa pagitan pa rin po ng Israel, US at ng Iran, Secretary Kakdak. Yes, maayos po ang sitwasyon nila sa ngayon sa pangkalahatan, sa pakikidao-palad namin sa kanila virtually at yung mga labor attachés, katuwang ng ating Philippine embassies abroad, consulates, general's office ay kausap po sila. Ako po mismo sa virtual meetings namin, virtual town halls ay nakakapag-usap po with them at kagabi, Qatar at Bahraini OFWs na nakausap namin. UAE naman ng isang araw at ngayon napipinto ang Kuwait at Israel. So, kinakausap namin sila, nasa maayos po silang sitwasyon. Yung host countries po ay nag-i-implement ng mahusay na protocols in terms of safety and protection, mga warnings, advice, alarms,
and even mga public shelters in certain countries. So at tayo naman sa DMW, batay sa direktiba ng ating Pangulo since day one, ay pagkakaroon ng safe services on the ground. So mayroon higit kumulang po mga 2,000 na po ang natulungan natin na lumapit, humingi ng tulong, basic needs, Yes. pagkakaroon ng accommodation facilities, referral to hotel accommodations kung saan sinasagot natin ang stay nila doon. Kung sa tingin nila delikado yung kinalalagyan nila. And then of course, yung nagpapalista na tayo for repatriation, yun yung inanunsyo ng ating Pangulo kahapon. And right now, sarado ang airspace sa Kuwait, sa Bahrain, sa Qatar and UAE. That limits our actions, but rest assured, we're finding ways. Sabi nga ng Pangulo, we're finding ways in coordination with our embassies on the ground and the host country authorities. We're finding ways to bring them home. So it's just a matter of time. Timing is everything at this stage. No, kailangan seguridad. Yun ang talagang malakas na tagubilin ng ating Pangulo. Make sure na if we do the repatriation work, ay secure, safe in the process yung ating mga nais makauwi. So yun po, Sir Ray, of course, yung mga stranded dito, Yes. stranded sa transit hubs like Hong Kong and other places, meron pa nga tayong tinulungan na sa Africa na stranded, ay tinutulungan pa rin natin. Yun ay lagpas halos 2,000 na rin ang natulungan natin. So na stranded. ulitin ko po yung figure, Secretary Cagdac. We have what, tama po ba? 2,000? Around 2,000 already on Stranded. site, yung nandun sa ibang bansa na natulungan, and about an equal number also natulungan na nasa airport. Wow. Okay. Hindi nasa airport, sorry, stranded. Na nasa Stranded. airport yung iba wala sa airport pero kailangan ng matutuluyan sa Maynila o kaya tulong na makauwi mula sa Hong Kong o ano pa man transit hubs, yung mga hindi nakapagpatuloy. Dumaan ng transit hubs such as Hong Kong, Kuala Lumpur. Yung isa nga yung kwento ko, nasa Africa. Yes. Antala sila dahil yun naman hindi makapasok kaya naantala sa Africa. So tinulungan na rin makauwi. Secretary, nabanggit po ninyo, medyo sarado pa rin yung mga airspace sa mga bansa na banggit ninyo, no? Jordan, Kuwait, Qatar, at marami pang iba. Yung iba nga medyo limitado lang yung kanilang operation sa airport. So, are we considering, tulad ng ginawa natin before, nung naunang nagkaroon ng hidwaan sa Israel at sa Iran, I think that was June last year, gumamit tayo ng convoy or land repatriation. Pwede rin po bang i-consider ito this time? Of course, all options are open except perhaps for the air option out of the Gulf and Israel. But of course, land, air, and sea are all options we are considering on the table. Okay. Alright. So, pero bukod po kasi sa mga OFWs natin land-based, of course, may concern din po tayo sa ating mga Filipino seafarers, particularly dito po sa Strait of Hormuz. And I think ang Iran, lalo na yung kanilang Iranian Revolutionary Military, nagsabi na po na nakabase o nagsabi na rin sa pinarating din sa international media, lumabas ito, na nagbabala na sila na the Strait of Hormuz is off limits muna, walang dadaan, kundi aatakihin nila o susunugin nila yung vessel. Kamusta po ang sitwasyon ng ating mga Filipino seafarers? Nakatutok din po ba tayo doon? At may reported na po bang nasa harm's way o natamaan o naatake na ng mga... Merong ulat tayo, sinusubaybayan ng mga ships na within that area. So minamanmanan natin ang sitwasyon nila. Kinakausap natin ang ship owner at ang manning agency kung paano sila makakalabas doon. Also, diniklara na ring high-risk zone ang Strait of Hormuz ng International Bargaining Forum. Kaya't maglalabas na rin tayo ng paunawa at regulasyon patungkol sa Strait of Hormuz being a war risk area, which means kailangan iwasan na po ito ng mga ships in terms of kung paano sila makakapag mag-iisip ng ibang lugar kung saan sila maglalayag, but also yung right to refuse sailing ng ating mga seafarers dapat nakatalaga yan.
at may proper reporting sa atin bago dumaan dyan sa Strait of Hormuz. So yes, we are making sure that our seafarers are amply protected sa larangan na yan. Alright, okay. So, ito naman pong kababayan nating Pilipina caregiver sa Iran na nasawi si Miss Mary Ann de Vera. Kamusta po ang pagpo-process ng mga remains niya despite yung mga po hindrances pa rin pagdating sa transportation, Secretary? Sa ngayon, ang tao natin together with the embassy, ang ating Migrant Workers Office, Labor Attaché at OWA Welfare Officer ni Admin PY Kaunan ay sinasamahan yung asawa. Nandun kasi caregiver sa Israel yung asawa. So we are guiding and hand-holding him through this process, these difficult times for him, until sa makauwi si Mary Ann. Of course, as you mentioned, Kare, mayroong restrictions talaga. So we need to be a little more patient as to when she can come home. But rest assured, the Israeli authorities, we thank Ambassador Dana Kirsch here in Manila dahil nagpahiwatig siya ng lubos na pagtulong sa pagpapauwi. Kaya at pati yung sa pamilya, tulong sa pamilya. Meron na rin tayong DMW OWA teams dun sa bahay ni Mary Ann sa Norte para ma-assure yung pamilya ng ganap na tulong o suporta na pinag-utos ng ating Pangulo. And of course, rest assured she will be home. It's just really a matter of time. Sa mga ganitong kaganapan, yung timing is everything eh. By this, I mean, dapat yung seguridad ay maayos, walang risk in terms of safety, at merong tamang logistical means, meaning yung transport ay maayos para makauwi. Yung airport dapat bukas. In this case of Mary Ann, siya ay labi kasi, so casket yung uuwi. At dapat talaga by air ito. There's no other way, no? Kundi by air. Yes. Alright. Nabanggit po ninyo ang Pangulong Marcos Jr., lalo na yung kanyang press con kahapon, which is of course kasama rin po kayo doon. May binabanggit po siya tungkol dito sa isang parang sistema o process o kakasabihin na nating pamamaraan para ma-repatriate itong ating mga kababayan through the help of different government agencies, including ang ating mga embahada. Para mayroong isang common o isang lugar kung saan pwede magtipon at and to repatriate them probably all at once if possible. Nakonsulta po ba kayo dito at kayo bang nag-recommend dito kay Pangulo, and how will this be done just in case, Secretary, if lumala nga ang tensyon sa gitnang silangan? Well, of course, we have been reporting to the President, and these are the President's directives. So meron tayong pagkakaroon na ng effort patungkol dito, at meron na tayo. Ayoko lang mag-disclose ng detalye, Kare, kasi pag sinasabing meeting points o tipanan o metodo ng paglilikas, security is utmost concern. So ayaw rin natin i-anunsyo yung kaparaanan, yung mga lugar. But rest assured, we are working on this. And mababalitaan naman namin kayo kapag on their way na yung mga kababayan natin pauwi. Okay, and with you at the helm of DMW, I strongly believe na magugulat na lang kami, Secretary, na meron na kayong sinasalubong sa airport. Dito sa mga darating na araw. Anyway, so ito pa, isa na lang siguro, Secretary, I know you're so busy today, pero isang question na lang, dahil inatake yung nakaranas ng drone attack itong Aramco, Saudi Aramco, dito sa Saudi. Plus hindi lang sa Aramco, kundi yung isang I think LPG facility sa UAE o sa Qatar. Pero itong mga lugar pong ito, pinaniniwalaang marami tayong mga Filipino workers doon. May coordination na po ba ang DMW sa ating MWO sa Saudi Arabia para maraman kung meron pong nadamay o nasaktang Pilipino sa nangyaring pag-atake sa Saudi Aramco? Yes, wala naman tayong natanggap na balita sa bagay na ito, at we hope it stays that way. But rest assured, we are in coordination with the Saudi authorities, with our embassy, Ambassador Balatbat in Saudi on this matter. Alright. So wala pa tayong nabalitaan na ganito. Okay. Alright. With that, Secretary, maraming salamat. Unless meron pa ho kayong mahalagang impormasyon na naisip parating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Secretary Kakdak.
yung 1348 hotline natin. Yun na lamang para tumawag po kayo dito at dulog niyo yung inyong mga concerns. Mahal nating mga kababayan, pamilya ng OFWs at mga OFWs, plus 632 kung nasa abroad, plus 632-1348. This is the hotline po shared by OWA. So we're thankful to Administrator P.Y. Kaunan as well. So maraming salamat, Kare. God bless po. Mabuhay kayo at inyong mga tagapakinig. Maraming salamat din po, Secretary. Ang ating pong butihing kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw. Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina lamang po nakapanayam natin ang ating kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Batay po sa kanyang naging pahayag, generally nasa magandang kalalagayan ang ating mga overseas Filipino workers, bagamat patuloy pa rin ang tensyon, lumaral ang tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos. At nadadamay na nga po at nakakaranas na rin ng mga retaliatory attacks ang ibang mga bansa dyan sa gitnang silangan like Kuwait, Qatar, UAE, Bahrain, even Cyprus, and of course, ang Israel at ang siyempre Jordan nakakaranas din po, So napakalawak, and of course, yung pong Strait of Hormuz na talagang bantay sarado po ng Iranian Armed Forces at may pagbabanta po sila, nagsabing sarado na itong Strait of Hormuz at kung sino man ang dadaan dito aming ihaharas at susunugin o atakihin yung mga shipping vessels na dadaan dito. Remember, ito pong Strait of Hormuz para po sa ating mga Filipino seafarers. Alam po nila ito, kabisado nila ito. Napakalaking interest ng global community dito sapagkat malaking halaga ng trade sa pagdating sa oil at sa iba pang mga produkto ang dumadaan dito, papunta dito sa Asia. Alright? And of course, ang concern po ng DMW ay hindi lamang po para sa mga land-based workers natin, mga land-based OFWs, kundi gayon na rin para sa ating mga sea-based Filipino workers o yung mga Filipino seafarers natin. Katulad po ng mga nangyari before, remember, yung mga na-hostage na mga Filipino seafarers na sakay ng mga foreign ship vessels, mga tankers, natatandaan nyo po yun, na-hostage sila, matagal-tagal na sila na-hostage. Malaki po ang naging role doon ng DMW, ng Department of Foreign Affairs, ng ating embahada at maging ng iba pang mga intermediaries para mapalaya sila. So ayaw natin mangyari ito muli sa pagkakataong ito dito po sa Strait of Hormuz. Pero ang sabi naman po ng Estados Unidos, ayon kay US President Donald Trump,
susubukan nila na eskortan. Okay? Susubukan nilang eskortan. Ibig sabihin, sabayan, protektahan ang mga convoy ng mga, sabihin natin, oil tankers o vessels na dadaan dyan sa Strait of Hormuz upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng pag-atake ng Iran dito po sa mga vessels na ito na dadaan sa Strait of Hormuz. So tingnan po natin yan, tingnan natin. Dahil kung magagawa naman po maproteksyonan ng Estados Unidos gamit ang kanilang sandatahang lakas, ang kanilang naval power, malaking tulong po yan para sa global oil supply. Hindi lang po sa global oil supply, pati sa iba pang mga commodities na maaring maapektuhan kung sakaling hindi po sila makadaan sa Strait of Hormuz. Pero ang pinakamagandang balita po, sabi nga ni Secretary Kakdak, in general, ang kalalagayan po ng ating mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan, nasa mabuti naman pong kalagayan. Although, meron pa rin tayong mga kababayan na nakararanas pa rin ng pag-atake o retaliatory attacks mula sa Iran. At sumusunod naman po ang ating mga kababayan OFWs sa mga paunawa at mga gabay na inalalabas ng host country para po sila ay hindi maapektuhan o masugatan o masawi dahil dyan. And speaking of that, patuloy pa rin pong ginagawang lahat ng Department of Migrant Workers, kabilang ang OWA at ang ating embahada at DFA, na maiuwi agad ang labi ng ating kababayan na si Mary Ann de Vera, yung pong nasawi nating kababayan na isang Filipina caregiver sa Israel. Dahil hanggang ngayon po kasi medyo restrictive pa rin ang airspace sa Israel. At sa iba pang mga kalapit na bansa, kaya medyo nahihirapan na ilabas, maibalik dito sa Pilipinas ang labi ng ating kababayang si Mary Ann de Vera. Pati yung asawa niya. Yung asawa po niya buhay, dapat kasama kasi. Kasi yung asawa ni Mary Ann, nagtatrabaho rin sa Israel. So, pangkang nahihirapan dahil nga po sa restrictive airspace dyan po sa Israel. Pero ginagawa naman po lahat ng paraan ng DMW, ng OWA at ng Department of Foreign Affairs at ng pamahalaan natin ang lahat upang maiuwi agad ang labi ng ating kababayan dito. Pero pagdating naman po sa assistance, nandiyan naman po nakalatag ang assistance ng DMW at ng gobyerno as a whole para po dito sa kababayan natin si Mary Ann de Vera at sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Actually, pati po yung yung provincial government ng Pangasinan may nakalatag din pong mga assistance sa pamilya. Pati yata DSWD sasama na rin. It is part of the whole of government assistance para sa ating kababayan. Alam nyo ba sa Israel tinuto ang laking pagbibigay pahalaga nila kay Mary Ann de Vera. Dahil sa kanyang sakripisyo, dahil dapat nakauwi na dapat nakaano na siya sa shelter. Dapat nakapunta na siya sa shelter. Kaya lang binalikan niya yung kanyang ward, yung kanyang binabantayan. O talagang hindi niya iniwan, talagang inalalayan niya hanggang sa inabutan sila ng airstrike at siya yung malubhang tinamaan. Okay? So, ang laking pagbibigay pahalaga po ng Israel sa mga kababayan natin o sa iba pang foreign nationals na talagang very loyal, dedicated, na nagtatrabaho, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng kanilang mga Israeli citizens. Meron pang isang batas yata sa Israel ngayon na halimbawa si Mary Ann de Vera ay nasawi sanhi po ng pangangalaga niya ng Israeli ward niya, may batas doon na panghabang buhay ang suporta na ibibigay ng Israeli government sa pamilya ng nasawi na kababayan natin si Mary Ann de Vera. Okay, sana ganun din dito sa Pilipinas, at hindi masyadong matagal. Pero meron naman tayo. Meron tayong Action Fund, meron tayong OWA Fund, at kung ano pa, DSWD. Kaya lang kuminsan matagal, aminin na natin ang totoo, matagal ma-release yung pondo. Pero meron. Okay? And who knows, someday may i-streamline lahat ng mga programs na yan para mas mabilis maibigay sa ating mga kababayan. And with that, kami po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay,
mula sa ating Master Control, sila Milo Junela at Susan Aison. Sa Wirecast, si Hero. Sa live streaming, si Justin. And of course, ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Reminder lang po paalala lang, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat. Ingat po tayo mga kababayan ko sa mga kababayan nating overseas Filipino workers. Kayo man ay land-based or sea-based. Ingat lamang po tayo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.